nating worship song. Maaari po niyo ba akong samahan sa Hebrews 12 verse 2? Ayan po. Ito pong verse na to ay shinare na rin po namin before. Pero meron lang po akong na-realize habang binabasa po ito. Amen. Sabi po dito, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. So ang pinaka na-highlight ko po before dito is looking unto Jesus. Amen. Kasi po tayo tumatakbo sa isang race. Kaya kailangan po nating tumingin kay Jesus. Pero meron po ako na-miss out. So, nung nagde-devotion po ako, antok na antok po ako noon, pero nag-speak po si Holy Spirit. Sabi po doon na, who for the joy that was set before Him. And then doon ko po na-realize na nakatingin po siya sa atin. Kasi siya po, yung joy po na tinutukoy doon is tayo. Na tayong kinoconsider niya na joy and prize. Kaya po na-endure niya yung cross. Kaya napakabuti po ng ating Diyos kapag tuwing naalala ko kung anong ginawa niya po sa cross para sa bawat isa sa atin. Sino ba naman po tayo para ialay niya ang kanyang buhay? Amen po ba? At siya'y karapat dapat po napurihin at sambahin. Amen. Ito pong aawitin natin, title po nito, Worthy is the Lamb. Baka po nagtataka kayo, bakit lamb? Sino ba tong tupa na to? So nung sa Old Testament po, lagi pong mga Israelites nag-o-offer ng lamb as a living sacrifice, as a sacrifice po. Dahil gusto po nilang ma-cleanse ang kanilang mga sins. And once a year lamang, pumapasok po ang high priest sa tabernacle. Once a year lang po yun na. And ang ino-offer po nilang lamb ay spotless and blameless. Kailangan po pure. Pero hindi po ito naging sapat. Kailangan po natin ng once and for all, perfect lamb na magtatanggal, magfo-forgive po ng ating mga kasalanan. At yun po yung si Jesus Christ. Kaya po kinakanta po natin itong worthy is the Lamb. Amen? Siya po'y bumaba para po tayo tubusin. At patuloy po natin siyang purihin. Patuloy po natin i-focus ang ating attention sa Kanya. Pagkat siya'y napakabuti. Siya'y mabuting Diyos. Siya'y dakila. Salamat, Panginoon. Hallelujah. We worship you, O Lord. Yes, Lord. And thank you for the cross, Lord. And thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came
Lord. Kay karapat-dapat, kay patuloy na tapat, kay dakilaw aming Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Tunay nga na kulang po, Panginoon, ang aming mga tinig, ang aming lakas, Panginoon. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay lahat nito ay basura lamang, Panginoon. Kung hindi niyo po kami sasamahan ng aming Diyos. Kaya ang aming dalangin, Panginoon, na kayo nga pong mangusap. Kayo nga pong manguna sa gawain ito, aming Diyos. At mainit na mainit po namin binibigay sa iyo ang aming papuri, ang aming paggalang, ang aming pagsamba ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Hindi po sa amin, hindi sa kahit sino man, kundi tanging sa iyo lamang, amin, o aming Diyos. Hinihiling po namin ang banal na Espiritu na patuloy na mangusap sa bawat isa, mangusap sa bawat kapatiran nandito sa lugar na ito. Ano man po ang aming mga pinagdadaanan, alam niyo po ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pangako. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. Tunay kay karapat-dapat. Kay karapat-dapat ang aming pagsamba. Wala nang iba o aming Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat o aming Panginoon. Maaari ba natin siyang palakpakan? Ang pinakamalakas na palakpak, pinakamalakas na mabuli sa ating Diyos na buhay. Pagkat siya'y napakabuti at siya'y tapat, siya'y may plano. Salamat, Panginoon. Salamat o aming Jesus. Salamat sa pag-ibig. Salamat sa pagpapatawad, Panginoon. Kay napakabuti, Panginoon. Hallelujah. Salamat o aming Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, sa iyong papuri pagsamba, ang luwalhati ay tanging sa iyo lamang. Ito aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. 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 Tunay nga, napakabuti ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. Sige po, bago po tayo umupo, kamayan po muna natin ating mga katabi sa kanan kaliwa, sa likod po ng isang mapagpalang umaga po. Sa bawat isa, amen. Kahit po napakainit po, no? Mas painitin po natin ating pagsamba. Amen po ba? Amen, amen. Thank you, Lord. Amen. Maganda at maganda pa kayo sa linggong ito. Sabihin mo nga sa yung katabi, maganda ka pa sa araw na ito. O kaya, pwede natin sabihin, napakagwapo mo sa araw na ito, kapatid. Hallelujah. So, dako lamang po tayo sa ilang announcement. Ngayon po ay ikalawang linggo na ng April. At sa last Sunday, that will be April 26. Ano po meron sa April 26? Ano po meron? Iyan, nakalagay na sa ating screen. Tayo po ay magdaraos ng ika-33rd. 33 years na po ang City of San Mateo. Palakpakan nga po natin si Lord. Amen? Yung malakas po para kay Lord. Woo! At ang ating pong team ay may kailangan sa Gospel Vision Reaching Out 2026. Actually po, every time na maalala kong 33 years na tayo, ay masarap pong isipin yon. But then kapag ikay nagsalamin, nasa na nga ba tayo sa 33 years? Thank you, Lord, meron na tayong promised land at ongoing po yung structures po na ginagawa dito. At kung napapansin nyo, meron tayong nasa likod na inaayos dahil balak natin na pagdating ng anniversary, diyan na muna mailagay ang media team. And then sabi nga may nagtanong, after niya kapag nasa second floor na tayo, ano na po magiging ayos nitong iiwanan ng media team kasi akit sila sa itaas na inaayos na room. And then may nag-enter sa aking diwa na mas angkop na dapat yan maging
Sabi ko kay Pastor, by the time na umakyat na tayo sa second floor, alam ko na kung anong purpose nito. So, patuloy lamang po tayo magtanim sa ating building fund. Amen? Huwag natin tignan yung laki ng gastos. Sabi nga, we need to step one step at a time. Parang lang pinakibayan sa, we need to live one day at a time. Tinuro ng Lord yan. Huwag kang mabalisa sa araw ng bukas dahil yung ngayon nga lang ay may haharapin ka. Huwag mo nang isama pa yung araw ng bukas. Ang mga babae, masyado po yan, mabilis mag-overthink. Hindi ngayong araw ng bukas ang iniisip ka agad eh. Minsan next year pa, nag-iisip na. So, maganda magplano kung yun ay may kailangan sa pagpaplano. Pero kung may kailangan sa kabalisahan ay tinuruan tayo ng Lord na we must trust Him wholeheartedly and we need to live by faith one day at a time. Amen? At sa darating na anniversary, April 26, 5 p.m. ang ating gawain at wala po tayo sa umaga. May guest speaker po tayo. Yan po yung pinsan ni Pastor John Habil. Pinsang buo niya po yan na isang pastor din. First time natin siyang magiging guest speaker this coming April 26 for our anniversary. Amen? Hindi ko lang po alam kung naihanda ng DBBS yung kanilang PowerPoint. But anyway, didelay ko na lang ito muna. Dahil alam ko meron pagsasaayos. Dahil yung pong DBBS ay napakaganda po talagang matagumpay na ito ay naidaos. At kami po nagpapasalamat sa mga naging kaagapay upang ito'y magkaroon ng katagumpayan. 3 days lamang po, plus yung recognition, 4 days. Salamat po na kay Lord dahil kung di tayo sinamahan ni Lord ay hindi magiging matagumpay ito. Hindi gawang biro po na magdaos ng pag-aaral ng Biblia sa mga bata. So far na-reach natin sa isang lugar yung 40 plus. 40 plus po talagang attendee nila, mga 43, and then yung pinakahuli na, nasa 30 plus. Pero good number pa rin po yun. Amen? Kasi isipin niyo po, isang tao lang, isang kaluluwa lang na akilala kay Kristo. Kagano kadaming anghel nagdiriwang? Sabi, di ba? Napakadaming mga anghel. It's more than 100 angels. Thousands of angels were rejoicing sa isang soul na nakakilala kay Lord. Gaano pa kaya yung mga batang iyon? 40 plus, 30 plus, 40 plus, napakadami po. At nagpapasalamat po kami sa naging kaagapay upang ito ay magkaroon ng katuparan. Sabi ko nga, pinakamagastos na ministry, alam niyo po ba kung ano? Ang mga laga ng mga bata ay yung magastos po talaga ministry ito. With all the needs na kailangan nila, hindi sila pwedeng Bible studyhan mo na hindi mo bibigyan ng something to partake, food. At walang pag-aaral na walang mga school supplies. Kaya nagpapasalamat pa kami una kay Lord na naging matagumpay ito. Palakpakan nga natin si Lord. Amen. Do ito'y binaba natin sa congregation, sa ating mga GC. In-announce ko rin po ito. So far, may mga ilang bata tayong nakadalo. At yung lugar, nabiyayaan tayo na isang multipurpose na maayos na lugar. Though very challenging yung pagsasaayos. Hanggang second floor po yun. So, meron tayong Children 1, Children 2. Kaya salamat sa Lord na naging matagumpay ito. Salamat din sa mga sponsors. Hindi ito magiging matagumpay pag wala kayo. Talagang napakahalaga nyo, mga generous sponsors. And there is a reward sa mga ginagawa nyo, I tell you. Kaya kayo pinagpapala ng Lord kasi po may purpose yan to be a blessing. To be a blessing sa mga gawain. At sa mga parents na nagdala ng kailang mga anak. At ganun din po, of course, yung mga nasa, sabi nga, kitchen crew. Hindi natin may sa katuparan niyan kapag walang nagluluto na masisigasig na nagluto na yung nagmanamalengki pa at maya-maya sila na nagbubuhat ng pagkain. Hindi ko na po kayo mababanggit isa-isa. Kilala niyo po kayo kung sino po kayo. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. At siyempre, yung teachers and staff na walang tulog.
Walang tulog, pero nakakatuwa kasi I read a report, sabi ng one of the staff, sabi niya, nakakamiss yung ginawa nila bagamat ganun lang kaiksi, hindi 1 week, 3 days plus 1 day for recognition. Pero sila yung na-blessed at naaalala nila yung mga bata. Sabi nga, hindi doon dapat matapos ito. So, we need to pray for another step para may pagpatuloy yung gawain. And I hope, sabi nga, kapag ang Diyos ang nagtatag ng isang gawain, hindi po ito matutumba. Basta itinatag niya. Kasi pag hindi ang Diyos sasama sa iyo, mahirap maglingkod. Kaya kapag ang Diyos nasa likod mo, binaback upang kanya, anumang gawaing itinatag, kailangan ang Diyos ang nagtatag. Katulad ng sambahang ito, hindi mararating ang 33, kahit sabihin natin, parang 33, ngayon lang tayo nagkaroon ng ganitong struktura. Pero pag hindi ka pa rin sinamahan ng Lord, walang ganitong struktura. I tell you, maraming mga churches talagang lumalaban sa pananampalataya, magkaroon sila ng lupa. Tayo meron na, and ito na naitatayo na yung struktura. Kaya palakpakan natin sa Lord. Amen? There's always a purpose for everything. At kaya buhay ka pa, sabi mo sa iyong katabi, kaya buhay ka pa, may layunin pa ang Diyos sa buhay mo. At iyan ang dapat nating malaman kung ano yung God-given purpose na meron po tayo. Amen? Yung mga ibang announcement ay hindi ko na po dito i-announce. I hope kayo po lahat ay nasa CTF chat. Lahat po ba nasa CTF chat? Kung wala po kayo sa CTF chat, may mga ushers po tayo sa likod. I-approach niyo po sila, magpa-add po kayo. Dahil sa dami ng announcement ay kukulangin yung oras kapag lahat dito ko po ibinaba. Kaya I hope sa mga GC natin, from time to time sumisilip po kayo na sa ganun ay ma-update po kayo sa mga announcement. Okay, Reaching Out 2026, hindi po taon yan. Souls po yan. Souls po yan. Binaba na po ni Pastor minsan ang vision na yan last year. Gospel Vision 2026, Reaching Out 2026, nagre-represent po yan ng souls. So far, sa taong ito since January, at alam ko di naman yata nahihinto, yes, monthly, mayroon po mga souls tayong nadadala sa paanan ng Panginoon. Sa ngayon, kung di ako magkakamali, I think na-reach na natin yung 300 souls na na-share natin ng gospel. Palakpakan natin sa Lord. Amen? At yan po yung magiging attainable kung lahat po tayo magkakaroon po ng part. I tell you, simple lang po yan. You just take the initiative to share the gospel, the love of Christ to someone, and then just leave the result to God. In the power of the Holy Spirit, siyang bahala dun sa itinanim mong seed. Ang kailangan lang mag-share tayo. At yung Great Commission, it's for all. Hindi po yan kay pastor lang, sa mga workers. Hindi po. To share the gospel, it's for all, I tell you. And someday, haharap tayo kay Lord. Siguro baka ito lang ang tatanungin niya sa atin. Sinare mo ba o sa kapwa mo? I tell you, hindi po ito, seryosohan po ito na paglalahad. Ano po, seryoso itong announcement na ito. We need to share the gospel. Sa lahat po yan, ipinag-utos. At mapalad po tayo sa ating sambahan dahil binabanggit po namin ito. Dahil ayaw namin maging accountable kami na hindi namin ito nasabi sa inyo. Kaya, yung 2026, tapos next year magiging 2027, ang sa likod po niyan ay we are encouraging every one of us. Minsan ko na pong inano po yan sa mat kung anong magiging labanan ng pagsusawin ng bawat isa. Kung may 100 tayo, sabihin natin 150, anong magiging labanan? I tell you, it's very attainable po. Bakit? Simulan mo sa bahay mo, sa tahanan mo, kung sino pang di nakakilala ay Lord. At kailangan talaga, sigurado ka sa faith mo. Hindi yung may dalawa kang pananampalataya. Isa lang dapat ang paniniwalaan mo. Kung ang Diyos ay Espiritu, Espiritu ang Diyos. Don't embrace idols, please. Dahil kailangan po talaga sa panong itong papalapit ng pagdating ng Panginoon, tumatanda na ang mundo. Dami nangyayari. Kasama mo ngayon, kinabukasan, wala na. Dami pong nangyayari. Kailangan ang pananampalataya natin kay Lord ay malinaw.
Malinaw, I tell you, dapat malinaw. Tinig lang ng Diyos ang dapat narinig mo mula sa Biblia. Hindi tinig ng sino man o anumang galing na isang organization. And most especially, you ask for the Holy Spirit. Amen? Kaya I was so blessed no one time na nakatalo ko ng isang funeral service ng kamag-anakan ni Pastor. I was so blessed kasi for the first time, narinig ko yung ganong statement. And it was a clear confirmation na yung faith ng taong ito malinaw sa kanya. Dahil alam naman natin na tayong lahat may mga kinagisnang mga relihiyon. But I will not mention this religion with due respect din po. But then, nakakatuwang nakaka-bless yung isang namatayan na ito na sinabi niya, si nanay, di na natin dadalhin sa ganito. Binanggit niya yung simbahan. Kasi Kristiyano siya. So malinaw sa kanya. Na I was so blessed na sa kalagitnaan ng maraming mga kamag-anakan na sobrang grabe yung kanilang tinatayuan doon sa relihiyon na kilang kinagisnan, pero siya nag-stand out para sabihin niyang, si nanay hindi na natin dadalhin sa ganito dahil Kristiyano siya. Kaya I hope tayo rin po, ganun din po tayo, malinaw sa atin ang ating pananampalataya. Amen? So, ihanda na po natin ang ating mga kaloob. Aming Ama, not by might nor by faith, but by the power of your Holy Spirit, na lahat po'y nagiging matagumpay as we give our tithes and offerings, different kinds of offerings, O God, maging mabagong halimuyak ito sa iyong harapan. Panginoon Diyos, biyayaan mo po kami na maging tapat, maging faithful sa ipinagkatiwala mong mga resources. Dahil sa Biblia nakasulat din ito that you are looking to each and every one of us. You are watching even in the resources na yung pinagkatiwala ay kagano kami katapat at kung paano namin pinaniniwalaan ng yung salita at kung paano namin ito sinusunod. Sabi ng yung lingkod na si Haring David, tunay ngang tumanda na siya, pumuti ng kanyang buhok, pero wala siyang nakitang anak mo na naging dukha. At sa likod na ito, si Haring David ay tapat. Tapat siyang tumatalima na binibigay niyang pinaka-the best niyang paglilingkod sa iyo. Sukdulan lahat ng magagandang kayamanan, ginto, ay kanyang inihandog sa iyong templo. Actually, inihanda niya yung mga kakailanganin sa templo. Kung kahit aming Diyos, matagpuan mo rin po kami na maging tapat sa mga pinagkatiwala mo sa amin. Dahil lahat ng resources galing sa iyo. At ikay nagmamatsyag mula sa iyong kaharian kung kami ay mabubuting katiwala. At ang dalangin namin sa sambahan ng City of San Mateo, matagpuan mo po kaming mabuting katiwala for the glory and honor of your name sa lahat ng mga pagpapalang iyong ipinagkakaloob kung kahit ito'y maging mabangong halimuyak sa iyong harapan. Thank you, O God, sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning. Palakpakan natin ang Panginoon. Isang mainit na umaga, papainit pa. So, dalasan ng inom ng tubig, magdala ng payong, pagka naglalakad sa karsada, ano pa ba? Maligo. Matindi talaga itong summer sa Pilipinas. Marami pong reklamo ang tao pagka mainit. Sana ganyan ang pananampalataya natin.
habang tumatagal, umiinit. Amen? Praise the Lord. Paano nga ba? Sa panahong ito na tayo'y dumadaan sa crisis, financial crisis, nakita ko kahapon ang crudo ay 150. Grabe. Ang gagawin natin yan. Na-remember ko pa 60 pesos. 64. The last time na ako'y So, ano po ang purpose ng Panginoon? Bakit may mga ganito tayong experience? Alam mo, pagka hindi mo alam kung anong iniisip ng Diyos, magiging problematic talaga. Alam nyo ba na maring hindi na bumaba ang presyo ng gasolina at crudo? Maring hindi na bumalik yan sa original na presyo. Bad news yun, di ba? Pero may good news ako sa inyo. Magpo-provide si Lord. Talapakan natin ang Panginoon. Alam nyo ba na sa Bible, kung kailan gumagawa si Lord ng mga provision, sabihin nga natin, provision. Pag sinabing provision, from the word pro, para. Di ba? For. Tungo. Vision. Provision. Provision. Dalawa yan eh. Provision. Si Lord ang nagbibigay ng vision. Tama? Pag sinabing vision, pangitain, direction, mission, layunin, tungkulin, gawain, assignment. Yan. Bawat isa sa atin merong vision na binibigay si Lord sa iyo. Pag wala kang vision, iikot ka eh. Hindi mo alam kung saan ka pupunta eh. Mapapagod ka sa buhay. Hindi ka mamomotivate bumangon. Kasi hindi mo alam kung anong purpose mo. Pero pagka meron kang vision, mayroong inilagay si Lord sa heart mo, na gagawin mo, na layunin ng buhay mo, kahit na minsan mayroong kang nararamdaman na pagod, babangon ka. Kahit na medyo maraming hadlang, babangon ka. Ayan. Sa buhay na ito, pag wala kang direction from God, mahihirapan tayo. Why? Kasi ang buhay nakakapagod eh. Sisikat ang araw, akit lulubog. Sisikat, lulubog. For 1 year, paulit-ulit lang yan. And then for another year, paulit-ulit, for another, hanggang magkaroon tayo ng edad. Sino hindi mapapagod sa ganun? Di ba? Sa paulit-ulit na wala namang purpose, wala namang direction, wala ka namang layunin. Pero dahil si Lord ay Diyos ng layunin, hindi ka mapapagod sa buhay. Hindi ka mababagot. Kasi meron kang layunin eh. Meron kang dahilan para bumangon, meron kang dahilan para magpatuloy. Parang magulang din, di ba? Yung mga magulang, bakit bumabangon ka sa umaga? Kasi papasok yung anak mo eh. Papasok yung mister mo eh. Kasi mag-ahatid ka ng anak mo. May vision ka eh. Yung anak mo, vision mo yan eh. Yan ang gusto mo na sa kanila makita mo yung nais mo mangyari. Diba? Pasensya na kayo pag may bigla pong gumagapang po dyan na bubuli ha. Pasalamat po tayo kung bubuli pa lang yan. Minsan daga po ang dyan. Taas na lang ang paan nyo ha. Bala sa ecology natin dito eh. So yun po, bilang mga magulang, you are excited to wake up kahit pagod ka. Bakit? Because may vision ka para sa anak mo, right? Amen? Sabi nga nila, kahit na ginagapang na natin yung mga anak natin, nagtatrabaho tayo, kumikilos tayo, we want to provide an excellent future for them. That is vision. So ganito rin si Lord. Meron siyang pangarap sa'yo. Meron siyang mataas na layunin sa'yo.
heaven-bound. Alam mo yon, eternal, future, glorious. Wala kang idea dito eh. Kung ang gagamitin mo lang ay human thinking, wala kang idea kung gaano kaganda ang plano ng Diyos. Pero kung mananampalataya ka and you will look with the eyes of faith, you will see the future glory cannot be compared to the nararanasan natin ngayon na momentary na mga challenges and trials. Those are just momentary compared to the eternal glory. Kaya, wag mong ipagpalit itong maigsi na to na panahon na tayo ay dumadaan sa mga challenge, ipagpatuloy ka, manampalataya ka, sasamahan ka ng Lord. May provision ang Panginoon sa iyo. Amen po? Now, pag sinabing provision, God is the one who provide. God is the one who give. Ang tao po ay nakadepende sa Diyos. Ang tao ay nakaasa sa Panginoon. If God will not provide, definitely man He cannot continue with this life. Example, kung hindi magbigay si Lord ng pagkain sa araw-araw, we will surely die. Now, kailan nag-provide si Lord? Sa Bible. When Israelites wander in the wilderness for 40 years, there were no water there. There are no vegetation, walang mga puno. Wala pong taniman po ng trigo doon. Wala pong magtutubo na palay doon para makain nila. And yet, for 40 years, they survived. It was the Lord who provided them. Amen? So another thing sa New Testament, when there was no juice or water or drink or wine in the wedding in Cana, remember that? Jesus commanded to fill the jar with water and He turned it into wine. There was crisis. But the Lord provide. So sa panahon natin ngayon, may crisis din sa buhay natin. Yung mga negosyo, alam nyo, narinig ko nung isang araw, yun daw mga mangingisda nagrereklamo. Bakit? Magkano daw ang pagasolina ng motor, ng bangka? 200 pesos, 300 pesos. Pagdating daw nila sa laot, makakahuli lang sila ng ilang pirasong isda. So sabihin nila, ba't pa kami lalaot kung wala namang ganong huli at tapos napakamahal pa ng gasolina? So, minto na lang yung iba sa kanila. So, pag narinig mo yun, manlulumo ka rin. Then, yung mga farmers naman natin, doon sa bandang probinsya, sa mga mountain province, inaani nila yung kanilang mga repolyo na kagaganda. Ang sabi nila, pag dinala namin to sa Manila, it will cost us how many thousands of pesos sa pagpapakrudo sa mga truck? It will cost them 10,000 pesos or more. Balikan. Galing Bontoc province, mountain province. Tapos pagdating dito, babaratin to the point na sa dami ng supply na ayaw bilhin ng mga tao dahil nga mataas ang presyo, dahil sa mataas ang ipinatong nila na dagdag para mabawi nila yung krudo, ayaw bumili ng mga tao, so dahil walang bibili, babagsak yung presyo, at pagbagsak ng presyo, lugi sila. So, hayaan na lang nilang mabulok yung kanilang mga tanim. Those are just one of the crisis na nararanasan ngayon dahil sa nangyayaring gera. No?
Pero ako naniniwala ako na lahat ng crisis na ito ay inalaw ng Panginoon para ipakita niya ang kanyang kaluwalhatian. Amen? And so much, marami pang crisis. Mababasa tayo sa Bible. Katulad ng kay Joseph, nung siya ay naging alipin sa Egypt, he was falsely accused, kinulong siya, and then sa Egypt, itong si Joseph ay ipinatawag ng Pharaoh dahil yung panaginip ni Pharaoh ay hindi may paliwanag at siya ang nakapagpaliwanag ng panaginip. There will be 7 years of famine and 7 years of plenty. Sa pamamagitan ng panaginip ni Pharaoh, nalaman ni Joseph kung ano mangyayari sa future. Nabasa niyo ba yun? Ha? At dahil na nangailangan ng matalinong tao sa Egypt, na mga ngalaga, ng mga plenty of grain na anihin nila during the years of plenty, si Joseph ang naging manager. He gathered all the grain in Egypt to the point na hindi na nila mabilang. Pagdating ng crisis, Egypt ay napakayaman. To the point, ang mga kapatid ni Joseph ay nagpunta sa Egypt and Joseph were able to provide for the need of his brethren. So lahat ng mga crisis na nangyari sa mundong ito, mayroong divine purpose. Ikaw, anong crisis ang nararanasan mo ngayon sa buhay? Kung wala kang crisis na nararanasan, ay there is no opportunity for you to depend on God. Sometimes, nagiging dahilan yan para maging boastful tayo. And yan din ay nagiging nagiging dahilan para maging, hindi natin makita ang galaw ng Panginoon. Kaya kung merong nangyayari sa buhay natin ng mga pangangailangan, bantayan mo to. Kasi gusto ng Lord mag-depend ka sa Kanya. Amen po? Praise the Lord. Sige po, if you have your Bible with me, samahan niyo po ako sa book of John chapter 6. Basahin po natin yung talon muna tayo dito sa verse verse 48. 48 to 51. Basahin lang po muna natin to. Sabi ni Jesus, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Di ba? Napakaganda, no? I am the bread of life. Di ba? Ang sarap ng, na maging memory verse yan. Jesus said, I am the bread of life. At marami pa rin nagugutom. Even though Jesus said it, that He was the bread of life. Yeah. Tuloy natin basa. Verse 49. In the wilderness and are dead. This is the bread which come down from heaven, that one may eat of it and not die. Verse 51, sabay-sabay natin basahin. I am which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, and which I shall give for the life of the world. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Pinagpala mo po ang iyong salita at hayaan mo po, Lord, na maging blessing ito sa aming lahat. Maraming salamat po. We give you all the praise. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Heavenly Father, for the bread of life na mag-sustain ng aming pong buhay. Salamat po sa umagang ito na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay bubusugin mo ng iyong salita.
Hindi kami uuwi, Panginoon, na meron kaming kakulangan. Bubusugin mo ang aming espiritu, Panginoon, at di na kami magiging katulad ng dati. Heavenly Father, wag mo pong hayaan ang iyong mga salita ay hindi maging isang buhay na binhi na tutubo sa aming mga puso. Hayaan mo po, Lord God, na ito'y maging pasimula ng isang malaking pagbabago na magpapatotoo ng iyong kadakilaan sa aming buhay. Lord God, Panginoon, maraming salamat po. Sa iyo pong lahat ng papuri, sa iyo pong lahat ng pasasalamat, Ama, in the name of Jesus. And everybody will say, Amen. Paano kaya kung hindi natin nauunawaan ng Diyos? Paano kung hindi natin alam ang kanyang magandang plano? Paano kung hindi tayo nakakasunod sa kanyang kalooban? Paano kung hindi natin siya pinaniniwalaan? Paano kung nagpo-provide na pala si Lord ng mga pamamaraan para tayo pagpalain, pero we don't believe? Paano kung hindi tayo cooperative with God? Paano kung hindi our ways are not His ways and our thoughts, His thoughts are higher than our thoughts and His ways are higher than our ways? Magkaiba po ang paraan ng tao at paraan ng Diyos. Nag-separate ways tayo eh. Ang Diyos ay nasa langit, ang tao naman nasa lupa. Pero before when God created man, God was with us. God dwells among us. He was with Adam and Eve. He communicate. He talked to them. God was there. And there is no lacking. Walang pangangailangan si Adam. All was provided. It is when sin enters, that scarcity, lacking, and curse of poverty came. Sickness and all of this. Because sin separates us from God. So we need to reconcile to God. Kailangan natin uling magtiwala sa Diyos. Kailangan maging in one ulit tayo with the Lord, with His heart, with His mind, with His plan. Kailangan mag-dwell ulit tayo with Him. Kailangan maging kasama natin uli ang Panginoon in the Spirit. We know Him as much as He knows us. We walk with Him. And that's the problem sa panahon natin ngayon. Dahil ang tao ngayon ay independent. Meron tayong spirit of being independent. We do not want anybody to stand on our way. Ayaw natin na may tatayo sa ating dadaanan, tabi dyan. Kahit Diyos na. Ayaw natin na mayroong magsasabi sa atin ang gagawin natin o magtuturo sa atin ng etong tama, etong daan na dapat mong lakaran. Because ang tao po ay spiritually blind. We are spiritually hindi natin marinig ang Diyos because our spirit is not alive. We are spiritually dead. Ito na lang panahong ito natin pwedeng marinig si Lord. Now that Jesus became our Lord and Savior, the Lord God gave us His Holy Spirit. Dito na lang tayo pwedeng magkaroon ng access to hear. Sabi ng John chapter 10 verse 27, my sheep listen to my voice. My sheep listen. We are the sheep and we listen. This is the only time na pwede natin mapakinggan si Lord. Kaya mapalad ang mga nakakakilala kay Lord. Pwede mo nang marinig si Lord. Alam mo ba na itong pinakamagandang prayer? Lord, open my ears. I want to hear your voice. I want to follow you. Because
Ang hirap di ba? Naranasan nyo na ba nung bata kayo, utusan kayo ng nanay nyo at pagdating nyo sa tindahan, hindi nyo alam kung anong bibili nyo? Naranasan nyo? Ako lang. Matulid po ako sumunod sa nanay ko Anak, eto ang pera. Bumili. Sumibat na. Kasi ang alam ko noon, may sukli. At dahil may sukli, may pambili ng lemon. Yung lemon, yung 5 na candy, di ba? Matagal din yun. May G-centimos ka nun. 20 lemon na yun. Dahil sa matulin ako sumunod at di ko naman narinig ang utos ng nanay ko, bumili ka ng bawang. Bata pa lang ako, puro na memory ko Yung bawang, napapalitan ko ng paminta. Napapalitan ko ng sibuyas. Napapalitan ko ng luya. Yung suka, nagiging toyo. Hindi ko minsan ma-distinguish yung mga bagay na yan Sunod lang ako, hindi ako maingat sa pakikinig Pagdating ko doon, sibuyas! Hindi ka mati! Balik mo yan! So, paano kung hindi tayo marunong makinig kay Lord? Sabi ni Lord, anak, come! I bring you to the green pasture. Lord, mas maganda dito di ba? Tignan mo naman, sariwa, Panginoon, masaya. Ganyan na nangyari kay Lot. Kaya napunta siya sa Sodom at Gomorrah. Tama? Hello? Why did God the Father send Jesus Christ? Because we do not know the way of the Father. We do not know the will of the Father. We do not know the plan of the Father. We do not know how to live, how to listen, how to obey. Who is our model? The Lord Jesus Christ. The perfect model of how to live this life. A life of obedience, even to the point of death. He obeyed the Father. And what happened to Jesus? Now, He is in the throne. He is seated at the right hand of the Father. Gusto rin ng Diyos na marating natin ang posisyon na tayo ay nagtagumpay at kinoronahan si Jesus Christ being Lord of Lord and King of King. Modelo siya ng gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin na magnanais sumunod sa Kanya. Pero hindi natin automatically natututunan ang sumunod sa Diyos. Kahit nga tayo, nung pinanganak tayo, hindi naman tayo marunong mag-close open Ang alam lang natin, iduduldul na sa inang nanay mo yung, di ba? Yung breast niya para makasipsip ka ng gatas. Doon mo lang natutunan na para mabuhay, magtrabaho ka. Di ba? Humigop ka ng humigop. Di ba? Walang alam ang bata hanggang tuturuan na lang siya na, close open, close open. Kaya sige nga, subukan na natin. Ba sa inyo kasi hindi naturuan. Try ko lang. Baka hindi. Di pa naman huli ang lahat, di ba? Hindi tayo pinanganak na marunong mag-ABC, 1 plus 1, 2 plus 2, 3 by 3. Color blue, red, green. Read. Nabisaya yung red, no? Red, green. We learn from the school. Our teacher teach us. Pero pagka grade 6 ka na, ayan na. Ano naman tinuturo ng mga teacher sa atin? Mga tawag dito, mga division, subtraction, at saka kung ano-ano pa. Di ba? Mga fraction. Kaya ako, nagtinda na lang ako ng dilis noon araw Para exempted na ako sa teacher ko Bakit? Mga teacher minsan sa pagtuturo nila, nagtanong, naiintindihan nyo ba? Lahat ng mga estudyante, 80 kayo. Walang nagtaas ng kamay, nagsabi, hindi po namin natandaan teacher ang tinuturo nyo. Ayan, teacher, sige, umuwi na kayo. Pero nagturo teacher, wala tayong naintindihan. Why? Walang umamin na hindi natin naintindihan. Di ba? Hindi naman talaga madaling matuto at hindi rin madaling magturo. Hanggang ngayon, hindi naman tayo lahat marunong na kahit na ganito na edad natin. Hanggang ngayon, kailangan pa rin tayong turuan ng Diyos. Amen po? Now, Jesus came as our great teacher, our great model. Now, anong lesson na gustong ituro ni Jesus Christ?
John chapter 6. Yung pinakasentro ng John chapter 6 is that Jesus is the bread of life. Jesus said, I am the bread of life. Now, what do you mean by that? Anong gustong sabihin ni Jesus Christ that I am the bread of life? Hindi madaling maintindihan yung salitang I am the bread of life. Pero sige, try natin maintindihan. When Jesus said, I am the bread of life, it means God provide abundantly to mankind. He is the great provider. He provide bread in the wilderness for 40 years. Yung bread na yon for 40 years na kinain ng mga Israelite is just the representation of the future coming of Jesus Christ. It's a type of Jesus in the Old Testament that was been concealed but was revealed on the New Testament. It was Jesus Christ. Kaya sa Old Testament pa lang itinuturo na si Jesus Christ. Hindi nga lang nalilinawan ng mga tao that the Son of God pala itong kinukuha natin araw-araw. Yung living manna, yung pinoprovide ni Lord na sustenance nila every day for them to live for 40 years para wag sila mamatay. Ay, it pertains to the coming of Jesus Christ. That it was the Lord God who gave to provide for our greatest need. And what is our greatest need? Hindi lang po yung panglaman ng ating tiyan. Higit pa doon. Sa Old Testament, yun ang binusog ng Diyos. Pero ang gustong sabihin ng Diyos doon talaga, ay mabusog sila sa kabuuan nila, pati espiritu nila, pati kaluluwa nila, by giving Jesus Christ. Ang tao ay hindi lang nabubuhay sa tinapay, but by every word that proceed out of the mouth of God. That is what God wants us to teach. When Jesus said, I am the bread of life, Jesus is teaching us that it is the word of God that will make us a living soul. Hindi tayo nabubuhay lang dahil sa marami tayong kinakain na pagkain pisikal at busog naman tayo, okay na yun. No, it's not. Hindi ka nabubuhay kung ang kinakain mo lang ay physical. Kailangan kang nabubuhay sa salita ng Diyos. Yun ang gustong sabihin ng I am the bread of life. Kaya ang Diyos ay provider ng lahat ng pangangailangan natin at provider siya ng spiritual na pangangailangan natin. Amen? Which this world cannot provide. Sabi ni Jesus, you can gain the whole world and yes, you are still lost. And when you are lost, you have no meaning, you have no purpose. Anong compensation ang pwede mo matanggap kahit makamtan mo ang buong mundo? Wala. So, you are still empty. You are still useless. Your life has no meaning. You need Jesus. You need Jesus. You need to listen to Jesus. Alam nyo, to mga brothers, mga sisters, huwag nyong mamaliitin si Jesus. Kung hindi ka nabubuhay sa isang araw nang hindi ka nakakain, at hindi mo kayang mabuhay nang hindi ka nakakakain, how much more na hindi ka nakakarinig ng salita ng Panginoon? How much more na hindi mo naririnig ang Panginoong Jesus? Di lalong hindi ka dapat makontentong nabubuhay ka. Amen po? Yun ang gustong ituro ni Jesus doon. When He said, I am the bread of life, kailangan mo siya. As much, higit pa sa pangangailangan mo sa tinapay. Alam mo, ako, personally, sabi ko nga, Lord, my body, physical body, alam nyo naman siguro rin nangyari sa akin, ano, di ba? I'm still not the same as before. Ngayon, pag nagbuhat ako ng 1 kilo, conscious ako. Bakit? I'm not as strong as I am before because of my
may broken something in my back. Karoon ako ng fracture sa aking buto sa likod. Nialis ko lang yung brace ko kasi hindi ako makahinga. Masyado masikip. Pero hindi pa ako tumatalon. Ever since. Hindi pa ako tumatalon. Hindi katulad nung nakaraan, tumatalon-talon ako. And because of that, nag-add on yun sa emotional struggle that I am going through since I was a child. Since I was a child, I'm going through emotional, psychological ups and down. I have that. Alam ko rin po ang ibig sabihin na nakakaranas ng anxiety. Alam ko alam ko ang ibig sabihin ng loneliness. Alam ko ang ibig sabihin po nun. Meron akong symptoms ng hyperthyroidism. At ang isa sa problem ng hyperthyroidism is yung happy level mo, is very low. Is so low. Prone ka talaga na maging mapagmadali. Because nakaka-add on yung paghihintay. Pag kumatok lang ako sa pinto at di mo ko mapagbuksan, it give me so much pressure. But I need to maintain my composure. Kailangan pa rin ako maghintay. All of those things I'm going through every day of my life. Hindi ko lagi binabanggit sa inyo yan. But with the help of the Lord, with His Word, sabi ko, ito na lang ang sustenance ng aking kaluluwa, ng aking espiritu. When I spend time with the Lord, although hindi katulad ng ideal na dapat talaga, enough pa sa kasalukuyan ang time na dapat na-spend ko sa Panginoon. Dahil sa business, ang daming mga bagay na dito sa bahay, mga anak. Sino ba sa inyo may 5 anak? Ako po ay may 5 anak plus. May 5 anak plus. Alam niyo naman, di ba, may plus ako. At hindi common ang aming may isa ko anak na hindi normal. At hindi na rin ako normal at lahat kami hindi normal. Yung life namin was not as normal as others because of that. All of those things add on to what I'm going through in my life since noong pa hanggang ngayon. Kaya please bear with me. Pastor Leo is going through so much. Please pray for me. I need your prayer. I'm praying for you, so you also need to pray for me. Physically, may mga pain ako nararamdaman. Emotionally, may mga takot. All of those things. Kaya I must be dependent fully on the Lord, or else I will depend on something else which will only cause more disappointment and failures. Alam naman natin yan, sabi ng Bible. Cursed is the man who put their trust on man, but blessed are those who put their trust on God. Amen po? Kaya si Jesus, ang tinuturo niya, pag sinabi niyang, I am the bread of life, ang tinuturo niya, trust on me. Rely on me. I am the only one who can provide for all of your need. Pero, gaano na ba kalalim ang ating trust and dependence sa Kanya? And ako ay naniniwala na lahat tayo hindi pa tayo kumbinsido na ito na nga yung ideal na estado ng pagtitiwala. Gusto natin maranasan talaga ang pagtitiwala. Amen po? Katulad ng bata na walang pagdududa
Wala siyang alam, hindi niya alam ang magduda kasi since na 9 months siya sa loob ng tiyan ng nanay niya, wala siyang alam about pagdududa. Wala siyang alam na about fear. Wala siyang alam na lacking. Wala siyang alam na may kakulangan. Wala siyang alam na hindi siya mahal. Hindi niya alam ang lahat ng bagay na yun. Natutunan na lang niya yun. Yung mga fear and worry, anxiety, and distrust, nung siya nagkakaisip na, nalalearn niya na ang sistema ng mundo. Dito natututunan ng tao ang tumalikod sa Diyos. Sa mundong ito, habang nagkakaisip ka, nung bata ka, puro ka trust kay Lord. Yung bata nga, di ba, 3 years old, Daddy, Mommy, don't worry. Jesus loves us. He will give us food. Minsan mas mataas pa ang level ng pananampalataya ng bata. Kasi ang batang yan, hindi niya natutunan yan sa tiyan ng nanay niya. Nung pinanganak siya at nung kinalong siya ng nanay niya for another 9 months, ang lahat ng alam niya ay God is the one who gives her or him everything na kailangan niya. Noon na lang siya nagsimulang mag-aral at mag-high school at mag-college at ngayon nagtatrabaho na siya at kumikita na siya, tsaka ngayon siya nagiging tight na siya. Tight na siya magbigay, ayaw niya na magbigay, ayaw na mag-share. Bakit? Baka mawalan siya, baka magkulang siya, baka kapusin siya. Nagda-doubt na siya. Na-learn niya yun saan? Sa impluensya ng mundo, sa environment, o ginawa rin sa kanya ng iba yon, o pinakitang modelo sa kanya ng magulang niya, kaya niya natutunan. At kaya tayo ngayon, tinuturuan tayo ng Diyos, balikan natin siya. Hindi naman ganyan ng tao eh. Nung tayo ginawa ng Diyos ni Adan at ni Eva, hindi naman ang tao madamot. Hindi naman tao natatakot baka magutom. Hindi naman tayo natatakot, nagwo-worry na baka ang Diyos, hindi tayo bigyan ng pagkain. Hindi naman alam ng tao yan eh. Nangyari na lang yan nung pumasok ang kasalanan at humiwalay ang tao sa pagdidepende niya sa Diyos. At ngayon, yan po kalagayan natin ngayon. Even we are already a Christian, meron pa rin impluensya ng mundo na binabakbak ng Diyos. At kailangan natin magpatulong sa salita ng Diyos. Ma-renew ng word. Hindi marirenew na wala tayong ipapalit. Ang isip natin ay hindi pwedeng mabakante, hindi pwedeng mabacuum yan. Diba? Hindi pwedeng sipsipin na walang laman yan. Hihigop rin yan ng alikabok. Babalik yan. Diba? Shhh! Walang vacuum na bagay. Kaya may ipapalit ka talaga dyan para malinis ang isip at puso natin. Word of God. Si Jesus lang ang may word na magbibigay ng buhay sa atin. Mahabang istorya itong John chapter 6 hanggang verse 71 po ito. Pero doon na lang tayo sa bandang huli. Babasahin natin yung verse 63 tsaka yung hanggang verse 68. Kasi ito yung parang conclusion ng istorya. Balikan natin sandali ang istorya. Nakinig ang 20,000 tao. Binanggit 5,000 kalalakihan ang pinakain ni Jesus. Out of 5 loaves of bread and 2 fish. Nakinig ang mga tao, sabi ng mga disciple, Lord, wala silang pagkain, pauwi mo na sila para makabili sila ng pagkain. Sabi ni Jesus, pakakainin nyo sila. Lord, 200 worth of denary of bread, hindi makakasubo ang bawat isa sa kulang ang 200 denary ng bread para makasubo ang bawat isa. Sabi ni Jesus, ano meron kayo? 5 tinapay lang po, 2 ng bata, at saka 2 isda. Out of that 5 piece of bread and 2 fish, pinakain ni Jesus Christ ang 20 katao. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kung hindi ka maniniwala dito, may pagkakataon ka pang maniwala. Dahil sa panahong ito, wala na tayong choice kundi maniwala.
Sa krisis na ito, katulad ng krisis na meron sila nung time na yun, ang daming bibig ang nagugutom nung panahon ni Jesus. Ang tingin ni Jesus sa mga taong yun, they are sheep without shepherd. Wala silang direction. Spiritually, gutom sila. Wala silang life. Wala silang, But Jesus was there. Jesus was the shepherd. So Jesus provide. How? Through 5 pieces of bread and 2 fish. You know, God can provide out of unexpected means. Minsan sa hindi mo inaasahang pamamaraan, God can provide. Even bata. Binaon ng bata yan. Baon niya yan sa pagpapastol niya siguro. Baka may alaga siyang tupa. Baka 1 linggo pa siya doon sa bukid at nag-aalaga siya ng tupa. So yun yung supply niya, di ba? Kinuha ng mga disciple. Paano kaya nilansi? Tinakot? Kinumbinsi? Or, he was a disciple probably of Jesus Christ. This child was probably a disciple of Jesus Christ. And he know how to trust God. Kaya pag bata tayo, madali magtiwala kay Lord eh. Pag tumatanda ka, mapagduda ka na eh. Kasi marami ng gancho sa'yo eh. Ang dami mo ng experience, na-develop ang doubt sa'yo. Kaya dapat magbalik tayo sa pagiging bata eh. Kalimutan natin lahat ng mga bad memories natin. Magtiwala tayo kay Lord, katulad ng batang ito. Ginamit siya ng Panginoon para mag-create ng miracles at mapakain ng 20,000 katao. Pero anong gustong sabihin ni Jesus? Kasi after that day, hinahanap ng mga tao si Jesus. Hinahanap siya ng mga tao. Well, bakit gumawa si Jesus ng tinapay? Para busugin lang ba ang physical ng tao? No, actually, gusto lang niyang i-demonstrate that He can provide all our need. But when it comes to spiritual need, how can Jesus provide for our spiritual need when they don't believe in Jesus? Gutom sila sa tinapay, kaya pinakain sila ni Jesus ng tinapay. Pero kung hindi sila gutom spiritually, paano sila bubusugin ni Lord sa spiritual? Kaya tayo, kung hindi ka spiritually hunger for God, hanggang tinapay lang ang kaya mo makain. Yun lang magsasatisfy sa'yo. At hindi ka kayang bigyan ng totoong kagalakan ng tinapay. Ang kailangan mo, spiritual, si Jesus. Pero kailangan gutom ka. Kaya binigyan ni Jesus ng tinapay ang mga tao nang para ituro sa kanila na ako ang tinapay ng buhay. Pero alam nyo ba na maraming tao pa rin ang hindi naniwala kay Jesus? Yun ang nakakalungkot doon. Hindi sila naniwala dahil sinabi ni Jesus, I am the bread of life. Ang sabi lang, paano ka magiging bread of life? Anak ka lang ni Mary, anak ka lang ni Joseph, karpintero ka nga eh. Kilala namin ang kapatid mo. Si Santiago, si Judah, at kung sino-sino pa. Kilala ka namin. We don't believe in you. And that's the reason why they were not spiritually satisfied. Jesus was able to satisfy their spiritual need. Kasi ang kailangan talaga ng tao is spiritual sustenance. Totoo po yan. Kasi kung hindi ka spiritually sustained, babagsak ang tao. Kasi ang bumubuhay sa tao ay hindi lang katawan. Hindi lang kaluluwa. Ang nagbubuhat talaga sa tao ay ang espiritu niya. Kasi yan ang nagdadala sa iyo sa Diyos. Ang katawan mo, laging hinahatak yan ng gravity ng earth eh. Ang emotion mo, emotional ka, kung ano nararamdaman mo, doon ka lang dadali ng emotion mo. Tama? Follow your heart. Pag dama mo, problema, bagsak ka. Pag masaya, angat ka. Kaya pag ganong-ganon ng tao eh. Pero pag kay Lord ka nakakapit, kahit anong hatak ng mundo. Amen ba? Kaya ang kailangan ng tao, spiritual sustenance. Kaya si Jesus, tinuruan niya sila by giving them food so that they will trust in Him. Pero hindi pa rin sila naniwala. Ang sabi ni Jesus, iiwanan niyo rin ba ako? Ito ang sagot ni Jesus. Ang sagot ni Peter. Verse 60, ang sabi doon, therefore, many of His disciples, when they heard this, said, this is a hard saying. Who can understand it?
Verse 61. When Jesus knew in himself that his disciple complained about this, he said to them, "Does this offended you?" Hindi na maintindihan ng teaching ni Jesus because they were spiritually blind. Mga kapatid, church, pag pumunta po kayo sa church, isang bagay po ang dapat nyo ipag-pray bago kayo magpunta sa church. Lumuhod kayo sa Panginoon, sabihin nyo, "Lord, open my ears." Ay, ears. Ito, ears. Open my eyes. Open my heart. Open my understanding. Kasi kahit si pastor, ito po unfair eh. Unfair ito very unfair. But anyway, pastor, pray and study the word. And then he preach. Kala nyo ba nagjo-joke ako? Kala nyo ba this is just something na ginagawa ko lang? No, it's not easy. This is not easy. I need to sanctify my life. I need to sanctify my life. Paano kung kagabi nanood ako ng mga bold? How can I preach to you? Hello? What I mean? A life of a pastor is a sanctified life. Hindi ako katulad ng usual na tao na pag Sabado, barkada dito, barkada doon. I have no more time for that. I am separated for you. My life belongs to you. Sige, pumunta ka rito kahit anong oras, makikita mo ko rito. And ask me for any attention, prayer, I will listen to you and I will pray for you. I belongs to you. God, make me a gift for you. God provided somebody. Kahit si Pastor Leo, ordinaryong tao, he used me as a channel of blessing for you. So, kailangan pahalagahan mo yung pinipre si Pastor Leo. Amen po? Kasi possible na pagkatapos mo makinig, ay wala kang maintindihan. It's very sad. Para sa akin, walang pinakamasayang karanasan sa akin kundi marinig kita na sabihin mo sa akin, "Pastor, may natutunan ako sa senior mo sa akin kanina. Pastor, nagkaroon ng eye-opening sa aking isipan. I was changed dun sa senior mo." Kasi kung walang nababago sa iyo at walang na-change sa iyo, then para kang kumain na naisuka mo lang or wala nangyari. Si Jesus, maraming experience siyang ganyan. After he preached, after he teach, people was the same. Why? Because they were not spiritually open. Hindi sila spiritually hungry. Kaya bago tayo umalis ng bahay natin at sa araw-araw natin pananalangin sa ating mga bahay, sabihin mo kay Lord talaga, honestly, ganito ha, huwag ka munang humingi ng kung ano-ano mga bagay. Huwag muna, yung mga pera pwede naman niya humingi ka niya, pero secondary yan. Ang hingin mo ay spiritual blessing. Bigyan ka ni Lord ng pagkakilala sa Kanya. Kasi kapatid, kapag hindi mo kilala si Lord, ano pang mangyayari sa buhay mo? Madali ka matutukso, madali ka maililigaw, madali ka maluloko, madali kang talunin ng kaaway. Wala kang kapanapanalo sa buhay na to. Why? Kasi si Lord lang kaya mag-protect sa'yo. Si Lord lang ang kayang magturo sa'yo ng tamang direksyon at tamang tagumpay. Kung si Lord ay hindi mo bibigyan ng panahon sa buhay mo at hindi siya makakapangusap sa'yo, dahil hindi mo hinihiling kay Lord na bigyan ka ng bukas na isipan, wala po, hindi po tayo makikinabang, walang tayong pakinabang sa buhay na to. Kaya ako, ini-encourage ko kayo sa mga bahay-bahay ninyo, kahit kayo lang, at anak nyo lang, kayo lang magpamilya, mag-gather kayo, mag-pray kayo together. Ipaglaban ninyo ang inyong spiritual life. Kasi pinaglalaban ni God yan sa cross, pinaglaban kayo ng Diyos. Tinubos kayo para dalhin niya uli kayo sa Kanya. Kaya dalhin nyo lagi ang pamilya nyo sa Panginoon. Hindi madaling turuan ng mga anak natin. Tingnan mo ang phone ng mga anak ninyo. Di ba? Mga anak natin, lumuluwa ng mga mata dahil binigyan nyo ng cellphone. Bakit? Para huwag kayong abalahin, di ba? Nagse-cellphone din kasi kayo Kaya, para huwag kang abalahin at kunin yung cellphone, bigyan mo siya ng cellphone. Para dalawa kayo, so hindi kayo naabala. Pero kawawa ang anak nyo, wala siyang natatanggap na spiritual. Natututo siya mula sa mga ibang tao.
Mga kapatid, nasa mundo po tayo, papalala ng palala ang mundo, I tell you. Ang Kristiyano, dapat magpakaseryoso po tayo. Amen po? So ito si Jesus nagtuturo. Iiwanan nyo rin ba ako dahil sa mga sinabi ko na hindi nyo maintindihan? Pero ito po, sabi ni Peter ay ganito. Sabi ni Jesus, verse 63, it is the Spirit who gives life. Ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay. The flesh, profit nothing. O see, compare. Physical or material, worldly things versus spiritual. Di ba mas prone tayo sa mga material? Worldly? Di ba? Kasi, diyan na tayo sinilang, diyan na tayo nasanay. At diyan tayo binabakbak ni Lord. Diyan tayo iniaahon ni Lord. Hindi madali ang ginagawa ng Diyos sa atin. Sobra siyang nagpapasensya sa atin. Sobra siyang araw-araw nagbubuhos ng biyaya. Sobra siyang nagbubuhos ng kanyang habag araw-araw. Para wag tayong mapahamak sa ating kamangmangan. Dahil doon tayo prone sa mga bagay ng mga makamundo. Sa spiritual, bingi tayo. Pero sabi niya, it is the Spirit who gives life. The flesh profit nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. When you say life, it means sowe. Sowe means the life of God, the life-giving Spirit of God. Yun yung breath of life na inihinga ng Diyos kay Adan, kaya sila naging buhay. Yun yung Spirito ng Diyos na nagbibigay ng buhay. Yan ang kailangan natin. Kaya kinakailangan, magkaroon tayo ng spiritual hungerness. Amen po? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Purihin ang Panginoon. We give you praise, O God. We give you thanks, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, binubuksan po namin ang aming puso at pangunawa. Jesus, na ikaw ay papasukin sa aming puso. Ikaw po ang tinapay ng buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord, salamat po sa yung mga anak na naririto at gutom sa iyo. Salamat po, Ama, na pinakinggan ka ang iyong salita ang nagbibigay ng buhay. Panginoon, tulungan mo po kami sa panahong ito na makilala po na ikaw ang Diyos na nag-provide sa amin abundantly sa pamagitan ng aming Panginoong Yesus. Hindi mo pinagkait sa amin ang aming Panginoong Yesus. Siya na anak mo, hindi mo pinagkait sa amin. Ano pa kaya yung mga bagay na kailangan namin sa buhay na ito? Hallelujah, we give you praise. We honor you, Lord God. Hallelujah. Lumapit tayo sa Panginoon. Magpakumbaba tayo. Can we sing the song? Sing this song, worshipfully to the Lord. They Call him Jesus. He came to love. Heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. The grave is there to prove my Savior lives. Ulitin natin yan. Because he I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone.
Life is worth living just because He lives. A newborn baby. Yes, Lord God. Hallelujah. We worship you. Amen, Lord God. And joy He brings, but greater still, the calm assurance this child can face uncertainties because He lives. Because He lives. Because He lives. I can face tomorrow. Let us lift up our hands to the Lord. Taas natin mga kamay sa Panginoon. Come on. Awitin natin ito ng buong puso. Hallelujah. All fear is gone. And because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Sing it once again, only the church. Sing. We give you praise, Lord God. We give you praise. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. We give you praise, Lord God. Thank you, Lord. Hallelujah. Father, we invite your presence. We invite you, Holy Spirit, in this place. In Jesus' mighty name, lahat po, Panginoon, ng kabigatan, lahat ng takot, lahat ng kahinaan, lahat ng pag-aalala, lahat ng nagbibigay ng negatibong kaisipan sa bawat kapatiran na naririto, lahat ng ito ay nilalagay namin sa paanan ng krus ng Panginoon. Dahil sa paanan ng krus, kinuha mo na, Panginoon, ang lahat ng aming pasanin sa buhay. Binigyan mo kami ng kapayapaan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, yes, Lord, lumalapit kami sa iyo. Sige po, dalhin natin sa paanan ng krus ng Panginoon. Kung meron po kayong kabigatan, kung meron po kayong mga panalangin, kung meron kayong mga nais ilapit sa Panginoon,
Pwede ko bang hilingin sa inyo na umalis kayo dyan sa kinatatayuan nyo? At pumunta kayo dito sa harapan, and I want to simply pray for you and pray that the Lord will touch you. Sige po, if you have a need, anybody, anyone here who has a need, come here at the altar. Come on, come on, come on. Those who need the touch of the Lord, those who need the strength of the Lord, those who need healing, those who need, sige po, lapit pa po, na mas malapit. Come on, come on, come on. Come on. Heavenly Father God, I pray in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. You are the Lord God who came to provide for all our need. Come on, ano man ang pangangailangan mo. Sabi ng Panginoong Jesus, I am the God, I am the Lord who provides. I am Jehovah Jireh, the Lord who provides. He sent His word to heal my diseases. Yes, yes, yes. Kung meron kang pain, kung meron kang nararamdaman sa part ng body mo, put your hand on that part of your body. Come on. Put your hands on the part of your body that need healing. In Jesus' mighty name. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. By the stripes of Jesus, we are healed. Oh, rababase karababakanda rabashea. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Touch. Touch. The Lord touch you right now. In Jesus' name. In Jesus' name. The Lord touch you. The Lord heals you. The Lord touch you. The Lord touch you. The Lord heals you. The Lord touch you. The Lord heals you. The Lord bless you in Jesus' name. The Lord touch you. The Lord touch you. The Lord touch you. Everyone who has a need for healing. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Lord, I declare life. For you came that the sheep might have life, and that life might become more abundant. In the mighty name of Jesus. Jesus, Jesus, you came to set the captive free. You came to heal the broken heart, to restore, yes, the eyes of the blind. Thank you, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Panginoon, maraming salamat po. We give you praise. Sige, angkinin mo ang kagalingan. Sabihin mo, sa pangalan ni Jesus, tinatanggap ko ang kagalingan. Tinatanggap ko ang kalakasan. At kung meron man dito nakakaramdam ng takot, pag-aalala, lungkot, nervyos, sa pangalan ni Jesus, lagay mo yung kamay mo sa iyong dibdib, sa iyong ulo. I pray for the peace of God. In the mighty name of Jesus. Buksan mo labi mo, sabi mo, purihin ka, Panginoon. I declare the peace of God. Ang kapayapaan ng Diyos na hindi malirip ng kaisipan. Ang mag-ingat ng iyong isip at puso kay Kristo Jesus. In the mighty name of Jesus. Let the peace, Lord, overflowing peace. Oh, hallelujah. Hallelujah. Everybody, those who need spiritual refreshment in your soul, open your mouth. Sabihin mo 7 beses. Hallelujah. 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 Come on, Ander. Hallelujah. Say it again. Hallelujah. Say it again. Hallelujah. And once again, shout it. Hallelujah. Hallelujah. Let the burden of fear and anxiety be destroyed in the mighty name of Jesus. Because I know He holds
from the dead. He is no longer in the grave. He rose from the dead. He rose from the dead. He is seated at the right hand of the Father. He ruled. He reigned. Because Oh, Jesus. All fear is gone. Because I know. Because I know He holds the future, You hold my future, Lord God. and life is worth A living just because He lives. And life is to living just because He lives. and life is Worth to living just because He lives. Lord, salamat po sa kalakasan. Uuwi kami, Lord God, na si Jesus ang aming lakas. Iisipin namin lagi ang kanyang mga itinuro. O Diyos, aming Ama, maraming salamat sa iyong buhay na salita. Lord, mabubuhay kami dahil ang salita mo'y buhay. At ang salita mo'y nagsabi sa amin na hindi mo kami iiwan o pababayaan man. Lord, sa oras na ito, tinatanggap na po namin ang mga pagpapala mo sa aming pamilya, kaligtasan sa aming mga anak, kagalingan sa bawat miyembro naming tahanan, kapayapaan, pag-ibig, pagkakaisa, karunungan, pag-iingat, proteksyon, provision. Panginoong Diyos Ama, Panginoon, sinabi mo yan ang iyong salita, pinangako mo yan. Nananampalataya kami. Yes, Lord. Yes, Lord. Pinangahawakan po namin, Lord God, si Jesus ang aming kahapon, ngayon at bukas. Sa Kanya kami magtitiwala. Sa Kanya ang kapayapaan namin ay nagmumula. Siya ang aming pag-asa. Siya ang may hawak ng aming buhay. Sa kasalukuyan at ang aming bukas. Sa Kanya. Sa Kanyang kamay. Walang nagtiwalang mapapahiya. Wala. Wala. Maraming salamat po aming Diyos. Maraming salamat po Ama. Maraming salamat Panginoong Jesus. Maraming salamat Banal na Espiritu. Mga kapatid, ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat. Tanggapin niyo po ang lahat ng pagpapalang ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat po ay magsabi ng malakas na Hallelujah! Praise the Lord. Tayo po yung makakaupo lang sandali for some announcement. For some announcement. So kung sakaling wala pa po kayong hindi kayo member ng CTF chat, paki-add nyo lang. Sino ba ang admin ng CTF chat? Paki-add nyo lang. Kasi kailangan tayong mag-update ang anniversary po ay malapit na. Okay? Any announcement? Any announcement? Hello po. Ipapaalam ko lang po yung sa t-shirt anniversary natin.